Ha, paano na pag natulog ka? Huwag niyo matulogin. Dahil hindi kayo matutulog na naman yung Andy! Ang topic natin ngayon is about, sabi nga, Sumunod gusto gabi niyo si God the Father. God the Father, God evening Father, God evening Jesus, God evening Holy Spirit. Ako ito yung mga, God evening Lord, God evening Father. I love you Father, love you Amen. Jesus. Reporting for duty, sir. Yes, Lord. My master, siyang master slaves ka. Lead me where you want me to go, to be what you wanted me to be, and to do what you wanted me to do. Maganda yung sinabi ni Ate. Sa panahon ngayon po, hindi tayo magsusurvive, hindi tayo babad sa Never. Huwag kang lalaban, hindi ka babad. Doon ko sa bahay namin, may kasama ko mga ibang kapatiran. So, sa yun sa amin, talagang, Lord, hindi ako lalabas hanggang ako nag-pray. Because lahat gagamitin. Asawa mo, sarili mo, kapatiran mo, kapatiran, whatever. Para tumumba ka. Maaaring mapigilan ka ma-born again. Number one. Pag hindi ka napili ng ma-born again, kagaya ng Fujana, sobrang lumalago kayo, sobrang nabibless ako, sobrang answered prayer ako. Sabi ko, Lord, gusto kong pagbalik ko ng Pilipinas. Ngayon ko nakita, 5 buwan ang panay na nakaraan. Hindi na kasi bumibilis. Bumibilis ang panahon. Kahit ang scientists hindi nila malirep, bakit bumibilis? 0.001 millisecond, pinabilis. Hindi ma-explain sa akin. Hindi mo talaga ka-explain yun. Sino na gumagawa nun? Kaya niya pinabibilis kasi sobrang kasama ka. Even the elect will be deceived. Sabi ko, Diyos, isawa ko ng pastor, walang gano'n. Bantayan niyo ang mga sarili niyo. Bayaan mo ang Diyos, ang dumil ko, kung ano man yung battle niyo. Okay? Kasi natatandaan ko, meron ko, alam niyo naman niya, meron kaming franchise business here, there, everywhere. So yung pinakami-ari kong billionaire, inimbita kami dun sa kanyang coffee shop sa BGC, Taguig. Nagmamadali kami, so walang sasakyan, walang anong traffic. Pag pumasok ko ng Pilipinas, 7 P. Pag sinabi ng Orlando ng Philippines, sa Lord, tama-tama letter P na, 7 P. Kailangan ko, lalo ikaw, Panginoong Jesus, kailangan ko mag-pray para bigyan ako ng pasensya ni Lord. Kailangan ko proteksyon, provision, pera, at pila. Welcome to the Philippines, letter P rin. Kaya pala 7 P. Iba naman nandito, Lord. Bibili ka ng taho, pila. Pabilang na taho. Hindi, kasi malapit po kami sa UERM, yung mga doktor, nurses. Bibili ka ng taho. May nakapila. Nakapila pa yung mga doktor. Kasi unahin mo na sila kasi may mga duty pa yan. Ako naman, may linya na ako eh. No? Retired ako, pero hindi na ako tired. Nag-retire lang. Nagpagod lang ako ng gulong. Yan, yun naman sa Panginoon. Hindi ka nagre-retire, nagre-retire ka lang. Retire. Kasi to God be the glory. Talagang, kaya sabi nga ni Brother Bat ako ganun magpuri. Kasi lahat halos ang kasabayan ko, whether sa school, whether sa church, sa church hindi pa eh, sabihin sa business, kahit saan, makikita mo iba talagang galaw ng Diyos sa mga anak niya. Sa strength, sa joy. Kaya mga classmate ko, sabi niya, kasi yung product ko namin, pag nabalitaan ko yung dito makalakad, ginagamit lang ni Lord yung products para maka-enter ka. Siyempre, di ba, kung talaga hindi nakita, pagdating doon, magkikwento na ng mga MMK, galit sa asawa, kaawal. Isa lang naman lagi pinag-aawayan. Pera, kwarta, pilo sa lapit. Yung sabi niya, ate parang hindi ka nawawalan ng pera. Tagad ako nawawalan, kasi ang tatay ko yun eh. Papa of heaven, mayaman si Papa. Di ba? Kaya yung, in fairness, as much as you can, do not natin mahirap ang buhay, walang pera, no. Life and death is in the power of the tongue. Amen. Powerful po yan. Kasi, naalala ko nung araw po, meron kaming bishop, and then tuwing niya ako makikita, nung nag-serve po kami sa Panginoon, siyempre nag-start kami ni Pastor Sunny, talagang by faith, 2 isda lang ang laman ng ref namin. Tuwing ako makita ng bishop namin, binibiro ako. Doon niya, ginagano ko. Ay, oo, sabi ko, grabe yung mga palayan ko. Yung mga asyenda ko, mga sinaso bishop na. So, imagine full-time pastor po, asawa ko. Engineer po siya, nag-full-time kami. Pag sinabi mo full-time by faith, Amen. alam mo, hindi po talaga ang lahat ng, naalala ko ng benching ko na lang pera namin. Tapos mga anak, manalangin na tayo. Hindi pa ako tapos mag-pray, kumatok yung ninong niya, isang damakmak na, ano may prutas, baha, buhay, supply. So why worry when you can pray? Di ba? Kaya, ito yung panahon na gusto ng Diyos ang faith natin Kanya. Kay God ka agad tayo ko masagad. So kung ano magbata ko ganito kasaya, hindi ko kasi maliwanag po sa Jeremiah 17:5, curse is the man who trusts in man, but those who trust in the Lord will never be put to shame. Hindi masamang may tiwala tayo sa isa't isa, kailangan natin yun. Pero ipagkatiwala mo ang buhay mo, baka niya ka may asawa ko, thank God, may pastor, but every time I need, love out. Kay Papa Jesus ko muna. Pag nasabi, minsan hindi mo sinasabi, magugulat ka na pagdating ko dito, binigyan ako ng laptop ng asawa ko, hindi mo ako mahingi. Alam mo yung parang, bakla. Kasi ang Diyos, pag nag-pray ka, yung tenga nakikinig. Yung bibig niya magsasalita sa tao yan.
Kasi pag ikaw nagsalita sa, walang problema, ano yung sabi laging gano'n, na minsan ialaw ni Lord, ikaw manghiram, manghingi, para ihambol ka, matuto ka humingi ng tulong, iba-ibang case. Pero there are times na sasalita na lang ang Diyos. Pag nagsalita sa iyo yan, o yung kapatid mo, nagugutom, ikaw naman business. Di ba? Na nakakarinig tayo, tama? Noong 2020 po, sa totoo lang, naman kami ng work, nag-stop si Pastor Sunny ng project. Ako po, kailangan, ano naman, 60 na, tapos comorbidities pa. Ayoko na mag-work. Ayoko na magbuhay-buhay. Kasi yung dalawang anak ko, tapos na naman. So, kung mahal ko kayo, pero mahal ko rin ang buhay ko. Baka ako sa cancer po nin. Cancer survivor po ako. Baka na sa COVID. Lord, huwag naman. Ang hirap na, hindi ko makahinga. Kaya, mabuti naman yung Diyos. So, kailangan mag-retire ako, mag-resign ako. Tapos, alam mo, doon ko nakita. Lahat ng tinatanim natin, may bunga. Bino pagigising, Lord, pengin. Ako nagugulat, pengin. Oh my God. Hihingi pala ako ng ulam, patong-patong yung ulam doon sa lamesa namin, 20 klase, iba-iba. Lord, pengin, nagugulat ako, bigas, iba-ibang klase. Of course, gumagamit ng isang tao. Maring angel lang ng gano'n, hindi ko na alam. Kaya napaka-importante po, especially tithing. Mga kapatid, kung hindi kayo tithes pa, 100%, 10%, hindi ko alam kung alam yung principle ng tithing, but binigyan kayo ng 1,000 ng Panginoon, peso, 100 bigay nyo. Bakit? Hindi kailangan ng Diyos yan, sa kanya nagaling yan eh. Kaya gusto niyo ibigay mo yung 100 para mag-multiply. Dumami. Ngayon bakit? Kasi naalala ko yung meron ako inaanak, pagdating ko dito, 5 buwan hindi sumisweldo yung asawa niya. Tapos nagkakasakit yung mga anak. Ang unang tinanong ko sa kanya, kamusta ang tithes? Hinginan kasi alam ko na, mag-repent ka na lang. Natakot kang ibigay. Kasi especially naiintindihan ko, nanay din po ako. Nangyari din ng time na hindi lang ko muna yung tithes. Pag hiram mo, yun, nag-award-reward din yung buhay ko. Di, para kay Lord. Kasi kinukuha niya yun para lahat tayo papalaman. Ngayon, bakit tinalo ng Diyos yung takot? Kasi ang tao, pag may pera ka, takot ka mawala ng gastusin. Tama? Uy, ang hirap ng pinita to eh. Pag wala kang pera, takot ka rin. Pag wala kang trabaho, takot ka wala kang trabaho. Pag may trabaho ka naman, takot ka, mawala ng trabaho. Siguro, parang hindi mo wala kaming lalagyan ah. Oo nga. Ngayon, sino nag-aalis ng takot? Ang Diyos. Kaya the more takot ka, hindi ko sabi madali. Kami po 800,000 dirhams na dinaanan namin. Sabi kasi yung kamatayan lang, hindi ko dinaanan. Lahat ng klaseng pagsubok, name it. Kaya sabi nyo nga bakit, nagiging powerful yung testimony ko eh. Pinadaan ako talaga ng Diyos. Nung hindi ako born again, so kung wala akong naranasan, kasi thank God, maganda ang childhood ko, buong family ko. I mean, kuma-affluent yung family ko. So, wala akong, nung na-born again ako, lahat ng klaseng pagsubok, siguro naman ganito, kailan ako na-born again. Yung pala, inaayos ako ng Diyos. Misa kala mo, okay ka. Ang problema, pamamaraan ng Diyos para makita mo kung anong puso mo. Di ba? Kung may problema, walang bigas. Magdududa ka ba o mananalangin ka? Di ba? Kadalasan, dahil sanay tayo, lahat tayo mga Pilipino, sanay tayo lang nega. Kasi malilit pa tayo, train tayo eh. Blood, breathing, and background. 85% of families natin, halos broken. Ang tatay, as you can see, majority ba isa na lalaki. Ang tatay, siyang binigyan ng role ng Diyos to protect, to lead, and to provide. Ang babae, helpmate. Kaya nga Eve, taga-alalay, taga-suporta. Pag hindi yung father nating earthly father, hindi tayo na-lead, na protect, na provide. Mahihirapan kang i-trust ang Diyos na espiritu, hindi mo nakikita mo. Tama? Di ba? Pwede pingin bigas. Tatay ko nga, nilayasan kami, hindi mo sumakabit bahay na, wala nga kami makakain. Ito, espiritu, siguro kung bibigyan mo. Diba? Nahirapan tayo. Kaya nga, ang problema, inaalong ng Diyos para makita mo kung yung puso mo. Na kaya mo pag magpasalamat. Ang ganda ng topic natin is about thanksgiving with a grateful heart. Showing the faithfulness of God. Ngayon, gusto ko mag-aral tayo ng konting Hebrew, pero medyo may natutunan naman tayo. Hebrew po yan, sabi nga po, Toda, Hebrew. So, pag nag-thank you sila, Toda, sa pabuti na nanonood, ganda, konektado rin. Pag hindi ka nag-thank you, Todas ka. Oo nga, tama. Toda sa pabuti. Toda. Anak, pakilalo nga siya. Dito, what do you call this? Slideshow. Okay lang. Okay lang. Malaki. Yeah, slideshow. So, Toda. Sa taas, slideshow. Slideshow yung nasa taas. So, pag tayo, Toda, Nasa taas, slideshow. kadalasan napansin ko po, nung nasa Pilipinas po ako, yung ating isang anak ng balain ni Pastor Benji, nanalo po siya sa Mucha ng Pilipinas. Ewan ko, alam niyo si Angie Lu, but ano siya, isa sa Nandun top sa pinakataas. 16, naging best in talent. So, nakasama ko po siya. Kasi wala siya kasama sa Philippines. Inalagaan ko siya ng 7 araw.
Talagang in-endorse siya sa akin ni Lord. Dapat 2 araw lang nag-extend na. Nakuha siya ng Viva Films, kasi super gifted, best in talent. So nakita ko po doon na talagang nag-experiment ko kami. Nakasakay ka ba ng jeep? Kasi nakikita yun. Hindi pa yan. Ako pag ako kasama ko, gusto ko adventure eh. Yung mga hindi ba naranasan, dahil kasakay tayong jeep. Mutya ng Pilipinas, sinakay ko ng jeep ah. Eh itong bata to, thank you, Ako sa pansin namin, nandito yung driver. Abot kami ng abot ng pamasahe, binalik mo yung sukli. Wala lang. Siguro sa 20, mga isa yata nag-thank you. Tama? Bakit hindi tayo thankful? Pilipino tayo. Yung kultura natin may kaya. May kayabangan tayo. Pag hindi ka na-train ng maaga na mag-thank you, please and sorry, you can never teach new tricks to old dogs. Kung kailan malaki, sorry, teacher po ako. Pag hindi mo train ng maaga yan, isang araw na sa inaanak ko. Yung isang inaanak ko, yung anak niya 1 year or 2 years old. Maliit pa yun, kahit pumunta kami sa beach. Thank you Jesus for the sun. Thank you Jesus for the sun. Ang tagal namin hindi nakita. Noong una nakita niya ako, thank you Papa Jesus! See, nag-register. Nakita niyo yung mukha ko. Kaya turuan niyo po yung mga anak niyo mag-thank you, mag-see, mag-sorry. Kasi kailangan natin yun. Gusto ng Diyos, to dalhin. Sabihin, nag-ano sa 20. Sabihin, gusto ng Diyos, di ba kahit naman tayo tao, binigyan mo, 1, 2, 3, wala man lang salamat. Kasi ang spirit po ngayon, entitlement. Yung parang dapat lang, kahit sa mga anak, bigyan mo ako ng mobile, ng phone. Anak mo ko eh. Baligasyon mo yan, di ba? Gusto, thank you, Ama. Kaya masarap din po yung nakakasama yung mga anak dito lumaki. Kasi yung mga anak ko dito lumaki, so nakita nila. So thankful sila. Na-train mo, at the same time, nakita nila gano'ng kahirap. 52 degrees dito. Tama? Hindi madali. At nakita nila yun. Kaya importante, toda. Sabi ng toda, Lord, salamat. Sa Israel po, nakapunta po kami doon twice. So tuwing sila magkikita, Shalom! Shalom means peace. Ganun ang mga batian doon. Shalom! Naalala ko. Nasa Jerusalem ako, nakalimutan ko mga Palestino yung kausap ko. So, Shalom! Sabi sa akin. I'm Palestine. Oh, sorry. Shalom ka. So, sabihin talaga Shalom, toda. Di ba sarap magbigay pag nagte-thank you sila? Sa Japan po ako nag-aral for 12 years. Pero train po kami sa bahay. Yung po kanin, pag ibibigay ng dati ko, kanin please. Pag inano mo yan, walang please, hindi mo makuha yun. Pag nag-please ka na. Pag please mong gano'n, hindi mo pa rin makuha. Bakit? Walang thank you. Train kami. Eh sa Japan pa ako na-train ng 12 years. Sa Japan po, tinatawagan ka pala nagsosorry na. Hello, sorry to disturb you. Tama. Eh mga pamilya natin, 4 madaling araw, Nay, kailangan ko pa tuition. Anak, baka gusto naman, hindi pa ako natutulog eh. Parang di ba? Di ba? Ay pagkatapos mo maibigay, ito sa flat, tutulog at ako'y nag-aalala ko sa anak ko eh. Kasi baka na-hold ka. Di ba? Yun namin na kaya ako tumantuwa ko sa ganito sitwasyon, nag-teach ako. Gusto ko na ninermo eh. Gusto talaga, yung way ko sa churches. Yan, kasi dito mga youth, mga ka-youth, mga katanduanes, bananes, may linya, naninermo na ko talaga. Oy, kayo naman, mga kabanahan talaga. Ha? Basta naman kaya may mga gulang kayo. Ako at age of 12, wala na ako man. After a month, nabulagan dati. Tapos hindi mo mapasalamat yung mga magulang. Hindi nyo ba nakikita ganito na nangyayari ngayon? Tama? Yan ang spirit niya yun. Blame game. Nagkita pa kayo, te! Kasi yung kuya ko po may resort siya sa Batangas. One time, pumunta kami sa Batangas. Kapunta namin doon. Pumunta kami sa, alam niyo yung SLEX. Di ba may CR doon? Di umikot ako, hindi umakit yung CR. Pagkita kong gano'n, lahat ng tao nakita ko, sabi ko, Diyos ko, Panginoon, walang mag-uusap. Nag-date, pwede mag-boyfriend, mag-ibigya. May nag-date pa kayo. Kadate niya siguro yun. Diyos ako. Sakit. Deception yan. Away, anger, hatred, loneliness, depression. Kahit saan po ako pumunta, pwede punta ka space, pare-pareho lang. Iba-iba lang. Ay, hindi ba sa Amerika, may ano, hindi. Iba lang ang problema na din nila. Malungkot din doon. Tayo dito, isang trabaho na, nagsusurvive doon, kailangan katawan ko. At saka pagtrabaho ka na naman, kakikita mo lang namin na walang kasi nakilahata. Kasi imagine, 25% ng tax. Yun nga lang, of course, siya may bumabalik naman sa'yo.
Kung abuti ka ba ng 60? Di ba ka doon sa stress na inabot mo, 30 years old. Pinapagulan mo ka, di ba inabot? So, ako nakakatawal lang sa iyo eh. Kaya kahit nandito ka na sa kabila, so sabi niya, pakisabi niya, A grateful heart reflects God's faithfulness. Psalm 100, chapter 100, verse 4 to 5. Salamatan ni Jesus. Mantakin mo kung di dumating si Jesus, saan tayo punta na? Di ba? Kasi kain si Abel, di ba patayan na? Sabi ko, paano kaya kung di dumating si Jesus? Ang malamang sa hindi na umabot sa atin ng maging tao. Bakit? Si Cain sa kasi Abel pala nagpatayan eh. Tama? Hindi pa ganun ka-worse sa mundo. Di ba? The first murder. So sabi niyan, anong letter H? Heart. Ang Diyos lang tumitingin sa puso. Tandaan niyo yan. Kaya lagi everyday pag lalapit kay Lord, baka may nakikita ka sa puso ko na hindi maganda, pangit. Yun lang naman eh. Ang Diyos naman, ano naman yan eh, makapagbigay yan. Pag nag-confess ka, umamin ka, tapos na yun. Minsan natatawad ka ng Diyos, ay papatawad din sarili mo. Di ba? Di ba, Lord, sorry ha, dahil nagalit ako sa mga demonyo. Eh, ganyan ka naman lagi eh. Pag repent ka na, repent. So, galit ka na. Hindi nakakausap ko ba yung demonyo? Pag yun, cheats na yung mais ka dyan. Imbis na pinapalayas mo. Kapag may authority ka. Puso. Ano sabi niya sa letter H? Have attitude of gratitude. Ano sabi sa 1 Thessalonians 5:18? Pakibasa. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. 1 Thessalonians 5:18. Give thanks to the Lord for He is good. In all circumstances. Hindi sinabi niyo, sometimes mag-happy ka na. Thank you. Tama yung sabi ni Brad, ako naka-overcome ako sa cancer ko. To God be the glory. Unang Panginoon, pangalawa, na-trained ako sa bahay, na pag may problema kami, 1 second ko lang titignan. Hindi pwede, may problema, paano na, wala. Kailangan, pray, solusyon. Solution maker ako. Pag may problema, next, ano solusyon? Kasi the more na i-meditate ko yan, kung wala kang bigas, paano saan mong kakain? Wala pa ngayong sweldo. Naku, kasi yung tuloy ko, napakasama ko. Di ba, kung kanino ka na napunta, sinisimula yung employer, yung asawa ng employer, yung pinsan ng employer. Di ba parang, kasi yung asawa nun, napakasungin kasi, gano'n-gano'n. Yung pinsan nun, napakadamo. Yung accountant, o sino na sinisimula. Imbis na, in all circumstances, lahat ng bagay dapat pinasasalamatan, good or bad. At dadali ang journey mo. Kaya may cancer ako, hinawakan ko yung tambourine ko. Kasi pag mahawa ka ng tambourine, hindi yan basta parang wala na. Warfare po yan. The moment na hinawakan mo, tumunog yan, sinasabi mo kay Satan sa mga demonyo, the warfare begins. Habang nagkaganyan po ako, may battle yan. Ganyan demonyo, uy, sumasakit yung likod mo, ano yung cancer mo? Umakit na dito, papatayin ka na. Diyos na hindi ito mamamatay, demonyo ka. Ikaw mamamatay kayo, pero nakikipag-warfare po ako. Hindi ba sa yung ano mo lang, kala mo wala. May ano po yan. Every time tumunog yan. Kasi nakikita victory eh. Most of the time sa Abu Dhabi. Kaya ngayon, naka-blue hair ako, lagi po ako naka-shella. Dahil hindi po ako taga makakain ng normal sa Abu Dhabi. Naglalakad niya akong bangko. Punta ako, Sister Gina! Uy, basta! Ito, magparay mo naman ako. Oh, Mrs. Pasha! Kasi nag-president ako sa studio. Alam niyo, bago ako makatating sa bangko. Ewan ko na nung anniversary, napansin niyo, di ba? Ay, makaka-shit na tayo, let's go! 8:30 yung pisada man, 7 o'clock nandun na ako. Bago ako nakapasok doon sa loob, Lord, 8:30 na. Sabi na sa kanyang meal. Grabe nga eh. Kaya pala nag-shella. Nagtago yung buhok. Natandaan mo yung ano ba yung inside out, napanood yung cartoons. Opo. Hindi ko talaga, pinanood namin, pero wala sa good ba Joy ang ano, diba nakablue siya. Kasi ako yung tao na ano eh. Kasi wala pa akong time magpa-parlor, gustuhin ko man. Marami nagpapa-sponsor sa akin, may mga parlor. Wala akong taga-oras kasi mas importante sa akin kaluluwa. Ano ba may nagpa-counseling na magpapakamatay, papatay, gustong pumatay. I-speaker ko yan. Ang problema nanay ako, di ba, asawa ko. So habang nagbabanlaw ako, nagsasabon ako, nagbabanlaw ako, nagkakaunsiling ako, tapos nagaganyan ako ng buho ko. Eh sige, ano problema mo, te? O ano mo? O pera lang yan. O sige, tapos, o dyan kayo ni Lord dyan. Kailan sabay-sabayin ko. Dahil hindi naman pwedeng counseling ka na counseling, hindi mo kalabahin mo. Di ba, si pastor na naglaba, parang tarin na. Kasi kung ganito ako ginawang kabilis ng Diyos, parang ako octopus sa kapit. Ang dami nga. Sige, o, ano problema natin? Ito nagbabanta. Siyara ko nun, ha? Sayo ko, sige. Pero actually, ang multitasking hindi po healthy, ha? Gina, pati yung baby nakaganon sa'yo. Hindi na siya masasyak sa akin. Nakatingin lang din siya yun. Enjoy din siya mainig. Si Gisela, enjoy din mainig. Wala nga siyang imik na yun. Ako ba ito?
kami sa Amerika. Ano namin bakasyon. Unang araw, kasi yung bahay ng tita ko, church sa baba, tas yung accommodation sa taas. Pagdating doon, uy, ate, mapunta ka Amerika, Canada, pasyal. Sabi siya yung pasyal. Kung alam nyo lang, hanggang alas 2 sa madaling araw kami natutulog. Pinadalang kami doon ng Armenian, Japanese, American, Mexican, basta iba-iba, Honduras, iba-iba lahi. Para sharean, para i-testimony ko ang buhay ko, yung cancer ko, para tumanggap. Ang nakikita nyo sa my story, yun mamasyal kami sa Universal, picture-picture, kung ano na sa school. Kung di na nasa anak ko, hilong-hilong. Hindi ako nahilong, hindi ako napapagod. Thank you, Lord. Pero kumbaga, syempre, dinaanak ko na yun. Pinapagbigyan mo na anak ko, 62 na po ako. Kumbaga para, anak, sige lang, picture. Tapos sinama kami ng anak ko doon sa mga roller coaster. Tapos siya, pagbalik ng anak ko, si Pastor Sally, Dad, ulit daw tayo. Kayo na lang. Na-roller coaster niya. Ganun, di ba? Diba? Pero blessing pa rin sa Lord, salamat. Nakaka-enjoy yung blessing. Kasi sabi, pag na-bless sa'yo, ate, nandun ka ng Universal Studio, blah, blah, blah. Sobrang ginawa ng Panginoon. Even sa Canada, makakatuwa si Lord kung sino yung pinlano mo, titirahan mo, hindi ka dun pinatira ni Lord sa iba. At doon ko na-enjoy ang church. Yung mga churchmate natin, birthday ko po, hindi ko alam, nag-ano sila na parang reunion. Birthday ko. Simula noong 1984, nung nag-start ng FCC, 40 years, na-meet ko sila yan. At yung tinilang ko, mga hindi namin kapatiran. Ay, hindi ko sila, kilala ko by name, pero yung magkasama. Ito talaga kilala ko, kamag-anak ko. Hindi alam nila doon tumira. See? So, kailangan araw-araw, in everything, give thanks. May plano ka, pero yung boss na masusunod. Amen. Amen. Pag meron siyang inalaw, huwag ka na kumontra, mas matalino ka na sa Diyos. Nung araw, ganun din ako. Lord, ito schedule. Kasi palitan tayo, hindi Lord, hindi pa yun. Kasi pa Diyos natin, dalawa, hindi sabi, bibilo lang naman Lord. Baka Diyos. So, sabi sa una, have a gratitude of? Attitude of? Gratitude. Yung attitude nyo, yung taas ng pagiging joyful nyo, depende sa pagiging thankful nyo. Amen. Sa lahat ng bagay. Always see the bottle half full, not half empty. Kasi, ito ang pansin sa Pilipino. Bigyan mo ng 500. 500 lang. Oo. Hindi pala thank you. Talaga na po, ang inang uli-uli dila Diyos. Di ba? At yung 500 ko, nakuha mo ng madalian. Ako bago kinita yung 552 degrees eh. Diba? Mga 20 to 30 dirhams yun. Yung may papagulan yun. Di ba? Dapat thank you. Di ba? Kaya ang Japanese, ano kaya nakakatuwa? Pag may binigay ka sa kanila, wala 2 days after kayo nagkita, naaalala niyo yun. Uy, salamat ka ba sa pansit na binigay mo sa akin? Ang sarap. May binigay siya sa'yo, susuot niya. Ano yun? Di ba ina-appreciate? Ganon din ang Diyos. Gusto niya talaga lahat ng bagay, good or bad. Tsaka the more parang dumali ang testing niyo, pasalamatan mo na. The more na nagko-complain ka, tama yung sa Kinaan, actually 11 days lang yun eh. Eh, puro reclamites. Di ba? At diba naman to, buti pa sa Egypt, maraming mga sibuyas, reklamo. Tumagal ang 40. Tama, 11 days lang yun. Diba? So, para dumilis ang Lord, hindi ko maintindihan, pero tulungan mo ako magpapasalamat. Kasi all things work together for good. Kahit ako nung una, hindi ko maintindihan ba't ako nagka-cancel. Tanda-tanda ako na sa Lord, bakit ba ako laging, sabi ko bakit Lord, paano paborito mo ako? Lahat ng testimony ako muna ng mga testimony. Bakit ba ako lagi nakikita mo lagi may testimony? Sabi niya, kasi hindi ka natatakot umamin. At saka, ako pag tungkol kay Lord, ako naman here. Amen. Magte-testimony ko. Pintasan niyo na ako, may sabihin ko, hindi, God bless you. Kasi ang accountability ko sa Panginoon. Ang Diyos ang bumago ng buhay mo sa kanyang gratitude mo. So sabi ko, ngayon ko naintindihan. Kaya pala ako nagka-cancel. Kasi yung mga nurses, mga doktor, hindi makapunta sa church eh, di ba, busy? Ikaw bilang church, dadaling ka ni Lord. Kaya to God be the glory. Yung mga cleaner, doctors, yung uncle, yung isang kapatiran nating matagal na pinagpe-pray. Naging classmate ko sa chemo, ay sa cancer, na chemo. To God be the glory, kami ginamit ni Pastor Sunny, tumanggap sa Panginoon. See, hindi mo alam ang pwedeng gawin ng Diyos. Amen. Kaya lahat ng bagay, pasalamatan mo. Hindi dumating yung service mo, nalit yung sweldo mo, whatever. Dapat excited ka. Kung may purpose si Lord, may gagawin si Lord, excited ako. O ano kayong gagawin Lord ng bagong testimony? Gusto ng Diyos bagong laging testimony. Hindi ko alam mo, nung 10 taon mo yun. Ay, 10 taon pa yung, wala bang bago na ginawa ang Diyos sa'yo? Bakit lang gusto ng Diyos? Di ba, they are new every morning. Lahat ng bagay bago. So, pasalamatan mo. Letter E, ano sabi yan? Enter God's gates with thanksgiving. Psalm 100. Enter His gate with thanksgiving and His court with praise. Give thanks to Him and praise His name.
Nakuha po ito nung May. Dapat ibang picture na lalagay ko niya. Sabi niya, humanap ka ng picture ng Fujairah na nagpe-pray sa Panginoon. Wala si Che ngayon, nandun sa picture. Oo. Pero kung baga makikita mo, kasi medyo multiple po, hindi ko matanggal yung ano. Pero kung baga, praise. May problema ka, sayawan mo, at you. Ako pag may problema lang, sama natin. Medyo, nung COVID, maglagay ako ng Bluetooth. Very important po ito, lalo sa mga teachers, although medyo kailangan i-camouflage mo. Pag nababantay ako ng mga bata, nalagay ako ng Bluetooth. Kasama natin ang Diyos, di ako malulungkot. Dumaan yung principal. Sabi niya, Gina, galing ka sa mo, parang sayo mo. Samantala yung mga teachers na 25 years old, dilawag na. Di ba yung ako, may Jesus ako. Di ako. Bawal yun. Pero wala naman ako ginagawa sa mata. Hindi. I mean, attentive naman ako dito eh. Mata mo, di ba? Ito lang. Very important kong praise and worship. Sa mga bahay nyo, kailangan 24/7 may praise and worship. Amen. Pag wala kayong praise and worship sa bahay, spirit po, ang mga Satan, mga demonyo wala ka sa hell. Spirit, nasa atmosphere. Kapag narinig naman nagpe-praise and worship sa isang lugar, hindi siya nakakapasok. Amen. Nabibingi siya dyan. Kaya kami 24/7. Kaya nung COVID, habang nag-exercise na, may sunlight pa ako, meron pa akong praise and worship. Kasama natin ang Diyos. Di ako galaw-galaw, parang agad tumanaw. Lord. So, mabuhay. Diba? 10,000 steps, intentional. Pag Diyos ang kasama mo, grabe. Sobrang ansaya. Dapat ako may Israel. Kasi kami pumunta, sabi nga, di ba nalulungkot yung kasama si Pastor Sunny? Siyempre, asawa ko yung nalulungkot din ako. Pero pag dadapadag sa the Holy Spirit ang kasama mo, ansaya. Oh, yes. Atawag ko dito sa Israel. Let's go, Lord. Yes, let's go. Nandun ako sa school. Nakita nila, nagsasalita ako. Doon, ang dami mong pinapagawa. Doon yung mga estudyante namin nasabihan ng Satanas. Tanggalin mo yung mga Satanas sa kanila. Ganyan. Nakita ako ng isang Pilipina na ano namin sa cafeteria. Sabi niya, ate, nakita kita nang nagsasalita ako ng isa. Medyo parang May sayad. kasi nagkamandaluyong po ako. Labas. Injection ko lang. Ano siya, parang, ate, nakita kita lang. Parang, ate, nakita kita ano na, nagsasalita ako. Sino kausap mo? Sabi ko, si Lord. Si Lord. Buwag agad. Hindi ako naiintindihan, of course. Salamat na lang later, nagkaroon na lakas. Sinabihan mo na rin. Kaya pag ako may mga estudyante, nakita ko yung class record. Oh my goodness! Si Sayad, sumayad. Lalo arabi. Right? Nasa school kayo, sobrang experience. Stress. Galit. Kasi yung mga bata yung sugatan niya. Nasaktan niya sa loob ng bahay. Pag sinapak ng magulang niya, benong sa yung tatay mo, di ba hindi? So pagdating mo sa eskwelahan, yung mas kaya mo sapakin, yung nasasapakin. Because once you get hurt, it has to come out. Kaya pala yung mga bata. Yes. Kasi when you live, di ba kahit tayo, lumaki tayo sa sigawan, subukan mo magsigawan tayo dito. Di ba hindi ka susunod hanggang din nagsisigawan? Hoy, hindi ka natin! Ito mga Batangas, kasi husband ko Batangas yun eh. May mga built-in mic yun eh. Pag nasa kanila ako, tutulog. Hay, Marine! Teka dito, kumain ka lang ang musa ka! Nay, may kaway, Nay! Hindi natin nakakala. Hindi, tinatawag na kami bahay natin. Diyos ko, tinatawag lang para mag-almusal. Kala ko yun. Di ba kasi, boys, napaka-importante yung kasi, especially yung bata, 58% po ng ginagalaw natin, binabasa ng tao. 57 to 58%. Alam mo, hindi ako naiinis eh. Hindi ako nagsasalita, di ba? Pero, Ano niya? wala, halata. Yung boses, hindi ako galit eh. Bakit ako nagsasalita? Tapos alam mo, dapat hindi ka nagsisinungaling. Tsaka, may tumatok, anak, sabihin mo, wala ako. Diba? Tapos tataka ka, ba't yung ganun na anak mo? Eh, wala pong problem children, problem parents lang. Kung ano yung anak mo, actually unique ka. Kaya, reflection mo, kaya mag-repent ka ng tayo. Marami mga nanay, alam mo, yung anak ko, tamad. At ano ba, Nay? Hindi, Nay, mag-repent ka. Bakit sina, Nay? Pati Tagalog, tama-tama eh. Si nanay. Sila, Nay. Yes, si nanay. Di ba? Habang maliit siyang batang yan, may sabi nga sa'yo isang inaanak ko, parang business siya, yung mga nag-aalaga ng mga bata. May 1-year-old na bata doon. So ito, ano tawag dito, clean up. Empty your plate. Yun siya, naubos. Pag ubos, maliit ang 1-year-old. Hindi mo kumagawa ng alipin, no? Pero dinidisiplina ko lang. Anak, put it in the sink. Yes. Siya. Pero sabi mo mga 5 years old na yun, baka gawin niya akong flying saucer, put it in the sink ka. Pinabayaran nga lang yung ano
nani, hindi ako nani, pero yung inaanak ko. See? Hanggat bata. Train. Pathway ng brains. Habits. Ang lahat ng ginagawa natin within 3 days, nagiging habit mo yan. Kaya sabi mo yung devotion, tuloy-tuloy niya. 3 days, 3 weeks, 3 months, hanggang maging thoughts become actions, actions become habits, habits become character. Kaya hindi madali, may labanan. So, sabi dyan, ano yung una? Have an attitude of Gratitude. Ano yung pangalawa? Enter Enter sports with grace. So kahit nasaan ka, pilitin nyo. Lalo sa bahay. Lalo pag alis nila ng pastor tayo, mag-isa ako sa bahay. Ginagawa ko, praise ako talaga. Una na, atakin ka ng lukot. Di ba wala na nung, wala, yung asawa mo nandun, yung anak mo nandun. Kasama natin yung Diyos. Di ako malulungkot. Woo! Di ako. Nalo ko na yung sarili ko. Di ba? Kailang praise. Enter the sports with praise, with thanksgiving. So yung gawin yung lifestyle. Ang Pilipino, alam niyo bang worship tayo? Kasi sabihin nyo, hindi kayo marunong kumanta. Hindi. Nahiya lang kayo, tsaka napintasan kayo ng maliit kayo. Kaya sugatan ka. Ay, anong takot na boses mo? Tunado ka. Tama? Kadalasan pa mga nanay, tatay mo namimintas. Kung may tatay pa't nanay, kadalasan wala. Tama? Mga tiya, tiyo, kung sino-sino mapisati, sabihan ka, hindi maganda. Ang Pilipino kasi pag, ay, ang ganda niya, puti, mistisa. Ay, hindi, anak-araw. Pangit, anak-araw. Gluta. Gluta. Hindi, negra. Ibig na i-appreciate mo kasi yung moment nagmamintas tayo ng gano'n, para sinasabi mo sa Diyos na nagkamali. No, attitude, gratitude, iba-iba tayong ginawa. Mantakin mo pare-pareho tayo niya, pare-pareho tayong miss-missa, pare-pareho mo puti. Di ba parang lahat ng bagay parang naka-board pag pare-pareho din? Correct. Di ba? Maganda may variation. Di ba? Ganun ang Diyos. Ascribe to the Lord. Enter His courts with praise. Ano yung sabi sa pangatlong? Haba natin Ascribe to the Lord. Enter His courts with praise. Ano yung pangatlong? Ascribe to the Lord. Psalm 29 verse 2. Ascribe to the Lord the glory due His name. Worship the Lord in the splendor of holiness. Ako pa yung umpisahan ko sa umaga yung when I look into your holiness. Bibigay ko sa inyo yung late na maganda. Pag narinig mo na yun, parang bumababa yung langit. Amen. Tapos hallelujah, parang pakiramdam ko mga kasama ko, which is true. Pag nag-hallelujah naman kasama mo, angels na. Yung presence ng Diyos, ibaba mo. Kaya si brother, napakaganda ng worshiper. Kaya kayo, as much as you can, huwag nyo sabihin na, matandaan na ako. Ganun naman. Walang may linya sa Panginoon. Amen. Naiya ka lang. Magpa-deliver. Kasi ang Pilipino, dalawang battle natin sa pride. Pag masyado ka magaling, may yabang. Pride. Yung mas marami, yung nahihiya. Actually po, false pride po yun. Kasalanan nito. Kasi parang sinasabi mo, ay, hindi ako marunong kumanta. Hindi ko kaya niya. Parang sinasabi mo, hindi kaya ng Diyos. Alam niyo ba si Adan na nagkasala? Yung perfect na mind. Si Adan, si Einstein, 1% lang ang gumagana. Gaano katalino si Einstein? Ganun, created tayo in the image of God. I can do all things through Christ who strengthens me. Although may kanya-kanya tayong ministry, kunyari, tumikitin ka sa worship, nilagay ka talaga sa service, doon ka pwedeng gumana. Pero hindi masamang i-develop mo. At saka dinidevelop po yan, sabi ko sa kanya, maganda lang tayo, mag-bluetooth ka lang, everyday, kanta ka lang. Kasama na, whatever, kung saan taon pumupunta, it doesn't matter. Importante, ascribe to the Lord, the glory due His name, enter His courts with thanksgiving. At sisiguraduhin ko sa inyo, talagang hindi ka makakaramdam ng pagod. Yes. To God be the glory. Kahit saan pumunta, punta kami sa business, ang makasama ko, millennial, sa Gen Z. Tulog na silang lahat. Buhay. Alam mo talaga, meron ko si Tita Gina, kakayanin. Kailangan babad ka. Pagbabad ka kay Lord, kahit 15 minutes lang ako, kanina nga papunta dito, pinapatulog nila ako. Kasi panahon pag pinag-isip naman ako ng Panginoon kahit 15 minutes, kahit power nap lang, pagising ko, para akong natulog ng 8 hours. Bakit? Obedience is better than sacrifice. Pag nag-o-obey ka sa gusto ng Diyos, of course, mas hindi ko sinasabi kayo matulog ng 10 o'clock to 5, dapat lang kasi nagde-detoxify ko ang katawan dyan. Yun ang talagang tamang tulog. Sa kulo talagang kahit saan pumunta, talagang kakaiba ako. Kasi nakakilala ko parang walang gumagawa ng ganito. Parang yan, 15 minutes lang okay na uli. Kasi iba-iba tayo ng calling, iba-iba tayo ng ano. Pero ibig ko sabihin, talagang lahat tayo mag-function kayo kung yung gift ng Diyos na binigay sa inyo. Lahat ng Diyos. Alam niyo ba nakakakita ng tumatawa lang? Ang nakita ko nakakangiti lang? Yung nasa loob ng church. Yes. Kahit sa ka pumunta, remember si Satan, letter S, pag solo ka, sisitang ka. Suggestion, pangit mo. Shh. Diba niyo ba, Sen?
Excuse me, letter S din. Nakasima. Pag nakatawa ka, kadalasan di ka lipitin sa tanas. Nakasmile ka. Di ba pag may smile, ay yung anong lockworm lang anak ka. Pag nakasmile ka, di ba tendency? Ano yung pag nakangiti kang ganyan, masaya eh. No? Kaya ako doon ay saan ako pumunta? Ay sito yung paglabas ko. Lord, kailangan maging blessing ako. Kaya to God be the glory doon sa condo, lahat niyata mga guardia, dong cleaner, whatever. To God be the glory, hindi lang siya lang. Hindi ako pumapayag din dito magka. Hallelujah. Within 5 minutes, sabi ko na, hindi mo palala, pero super busy ko. Pero binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon para kausapin ka. Regalo to, take it or leave it ka. Hindi kita kilala, pero ayoko dumating sa langit na sisisi, magkikita tayo doon. Sabi sa akin, ano ba doon? Naalala ko, pagdating ko dito, meron ng, pagdaan ko kayo, may nakita akong butik. Sabi na, pumasok ka. Hindi mo, kwento lang, yung ganda ng damit, yan ganda ng lalakong Pilipina. Pagbaba namin sa basement, sabi ni Lord sa kanya, sabihin mo ganito. Alam mo, may pinapasabi si Lord sa'yo, mahal ka niya, tapos yung problema mo, kaya niya. Umiyak, gumagulgul talaga. Umiyak. To God be the glory. Thank you, anak, sa iyo. To God be the glory, Lord. Lahat po ng tao ngayon, kahit anong lahi maniwala, kaya samantalahin niyo po ngayon. Super hirap ang buhay ngayon. Mahirap din walang Panginoon. Hindi ka talaga makakangiti. Ano ba dapat may ngiti? Di ba? Di ba? Ano reason para ngiti? Judy, Juna. Si Jude. Di ba ba? Di ba yung plot mo? Pag-release mo yung plot mo, may utang ka na ulit. Di ba? Tama? Yes. When you move, money moves. Even if you don't move, money moves. Yes. Tama? Sa bahay lang ako, di may ginagawa ko yung mga dapat gawin. Hindi ako malis, di ba? Pero tubig, ilaw, bahay, Wi-Fi. lalo Pilipinas, tubig, ilaw, bahay, grocery, etc. etc. Dito nga, nagsusurvive ka pa eh. Tama? Yes. So, ba't sabi dyan, have an attitude of gratitude, enters. Because we ascribe to the Lord the glory due His name. Pasalamatan mo, Diyos, good or bad. Yung letter R, ano sabi dyan? Remember the deeds of the Lord. Psalm 77:11. I will remember the works of the Lord. Surely I will remember your wonders of all. Psalm 77 verse 11. Iba picture lalagay ko sana siya. Kaya lang, pinalala sa akin, the Lord uli. Actually, may cancer po ako niyan. Nag-chemo ko niyan. Nag-chemo ko, to God be the glory. Sa naman nakakita na nag-chemo, nagkaroon pa ako ng insurance. Yung pamilya ko, pati pamilya ng boyfriend ng anak ko, nakapunta pa kami sa Israel. Ang saya. Diba? Imagine nag-chemo ka. Tapos ako pa ako masikaso ng papeles silang pito. Umupo lang sila, to God be the glory. Puti mo pocket money nila, ako pa nabigay. Ayos ako nag-chemo, yung pitong healthy, naging pasyente ko pa. Kaya, remember, oo nga, no? Nagkikimo ko. Ito yung ating nasasalat si Abraham. Nagkikimo ko niya na. Nasa ano po ako niya na, yung point na say stage 2, bidansan ako niya. To God be the glory, hindi ako nakalbo. Talagang super. Yung pong chemo, doon po dun sa ospital, sa ano po ako sa medical clinic sa Abu Dhabi. Tuwi ako kikimo ng doktor ko, asan na naman si Gina? Halika doktor, sinabi ko na nga sa iyo, hindi ako mamamatay, sinabi naman ni Jesus, no? Pero yung katabi ko mamamatay, bye dok! Jesus ka na, ano? Hindi mo sabi mamamatay ka na, pero yun, no? Di ba? Kailangan yun. Kailangan talaga makita, kakaiba ka. Ano kakaiba sa'yo? Kasama mo si Jesus eh. Di ba? Para lahat ng tao ano ba meron? Parang gusto ko yung meron siya. Lagi siya masaya, lagi, parang walang problema. Yes. Sabi ko, hindi ko walang problema. Kasi hindi ko problema yun. Problema ko lang yung kaluluwa. Yung nawawalang kaluluwa. Ano nangakaluluwa ko? Kasi yung vitamins ko, Lord. Sino siya? Pag yun na naging focus mo, problema mo, in fairness, Diyos ang susunod. Amen. Magugulat ka na lang. Yun ang gusto ng Diyos. Thanksgiving, pasalamat, remember lahat ng ginawa ng Diyos sa'yo. Every time may problema kayo, lagi mong lingunin yung nakaraan. Kasi hindi mo, natatakutin ka niya, kanya 100 dirhams, nalusutan mo, binigyan ni Lord. Susunod, progressive ang Diyos eh. Medyo 1,000 dirhams sa problema mo. Hindi ka sanay, kakabahan ka ngayon. Tignan mo paano ka binabay before. Sabi ng Diyos nga sa akin, Gina, 62 ka, lumingon ka. Naputulan ka ng kuryente. Hindi po, Lord. Hindi ka nakabayad ng bahay. Hindi naman, Lord. Napalayas ka, hindi rin, Lord. Nagutom ka, hindi rin. Ang problema mo kung ano. Hindi nagagawin mo dyan, basta ba? Diba? Normal yun, kasi especially mga babae. Lagi yung lingunin, remember. O ano, Amen. lagi yung balikan. Kasi ang demonyo, madali tayo makalimutan mo lang, deception. Ngayon po, deception. Ano yung panghuli? Thanking God. Thanking God in everything. 1 Thessalonians 5:18. Endure suffering for Christ. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Every trial of suffering is an opportunity to grow in the faith. Kung may testing,
consider it pure joy. Hindi ko siya sabing madali. Ako pa sabi nga sa'yo, napakarami kong dinaanan. Nung panahon dinadaanan ko talagang, sabi ko kay Lord, pareho ako na mag-serve sa'yo. Pag sinabi ko yung mamaya, hindi na ako makahinga. Sabi, ayaw na mag-serve. Wala ka na nung silbi dyan. Dito ka na bakit ka sa langit. Gusto ko na ulit mag-serve, Lord! Sorry, Lord. Gusto ko ulit. Ayoko pa. Gusto mo dyan, pero ayoko na. Hindi, di ba? Kahit marami suffering still. Dahil meron ka bang better purpose ka pa eh. Kaya ayoko mga hindi pa born again, mga pamilya nyo. Pumukus lang kayo kung ano pinagagawa ng Diyos sa inyo. Yes. Kung ano mang dapat sharean mo, bayaan mo ang Diyos ang gumalaw sa mga pamilya niyo. Amen. Magugulat ka na lang na yung mga pamilya mo na born again, ginamit yung Yes. teacher, ginamit whatever. Amen. Kung paano ka ginagamit sa iba, may ginagamit din ng Diyos sa pamilya mo. Kung may problema ka, malungkot ka, mag-pray ka ka, Lord, sino mas malungkot? Di ba? Ganun dapat. Naalala ko sa Bible study namin, yung isang kasama niya sa work laging galit. Galit ba? Pilipina. May pinagdadaanan niya. Tanungin ko kung ano paboritong prutas. Binigyan niya ng orange at banana. Iyak eh. Imagine, lagi mong inaaway, tapos binibigyan ka mo ng perfect. Kasi sinabi ng Diyos, a secret gift will turn an enemy into a friend. Kasi lalo Pilipino, super kulang tayo sa pagmamahal. Kung saan natin kinukuha. No? Naalala ko, sumakay ako sa pauwi ko, sa plano. Kaya naghanap ko ng jowa. Walang problema sa jowa. Pero sa ko na, when you're single, you're very sad. You get married, you'll be very, very mad. Sometimes, I'm glad in the evening. Sabihin, hindi ko sasabing singles na hindi sasabing. Ang point ko lang, pag si Lord ang naging confidante, best friend mo, husband mo, lahat-lahat sa buhay mo, napakasaya. Praise God, pag bigyan ka asawa, thank you Lord. Hindi ka bigyan asawa, thank you Lord. Sa lahat ng bagay pasalamatan mo, hindi nagkakamali ang Diyos. Pag nalulungkot ka, tsaka salamat may church. Pag may church ka, Diyos ko, bakit talaga buti na born again ako ng mga panahon na to? Mantakin mo kung di ka born again, wala ka na rason para tumawa eh. So glory to God in the highest. Ano sabi dyan sa English? Paano natin sunod? Paano ulit? Pabalik daw. Glory to God in the highest. Thanks. Yan, yung susunod na. Yan. Tapos ano sabi sa Hebrew? Yan, yung next slide please. Thank you na. Yan, Papuri sa Diyos. Ang susunod, sabi niyo gano'n, iniba-iba ko yung language para marami tayo matutunan. Sabi niya, susunod, Solideo Gloria. Solideo Gloria, glory to God alone. Ano yung Hebrew? Toda. Dahil pag hindi kayo pasalamat ng Todas kayo. Todo-todong problema abutin nyo. Kaya mag-toda ka na lang. Toda. Di ba? Toda. Parang tayo todas. Todas ka. Sa sobrang stress natin, mga todas tayo. Mag-toda ka na lang. Hindi mo maintindihan, Lord. Thank you, Lord. Ano sunod dyan? Sabi, glory to God. Tahila. Praise. Lagi ka mag-praise. Nakita niyo yung ngayon? Yung mga shorts dun sa TikTok or something. Yung mga, nakita niyo yung mga Israeli soldiers. Yes. Di ba? Funeral Tahila. Isasayawan pa. Ayos. Di ba? Nagpe-praise pa rin. Kasi alam nila, may Diyos. Although, of course, hindi pa sila born again, but at least they believe in God the Father. See? Praise. Ano susunod dyan? So, greetings from our family. From birthday to the throne, yung aking anak, napunta kami. Ito po talaga lahat by faith. 34 years pong pinag-pray to. 7 years kami nag-prepare. 1 year kami nag-prepare sa papeles. Ang ganda po niyan. May scoliosis po ako, so yung medyo mabigat yung papeles, nailagay ko dun sa check-in. Ito na. Pagpasok namin ng immigration, nakita ko yung mga ibang pamilya, may minalabas sa papel. Naalala ko yung documents. Sabi na yung pastor sa kanya, Ama, yung documents ready mo na. Buti na ako na yung dalawang anak ko. Dad, pakipag-fail na. Bakit? Nakakapan pa ko. Na-check-in to.